Ayan ka na mga kasower, mag-start na tayo mag-boneless. Shoutout kay Mimo, kay Miming. Si Miming, habang na yung ano natin, tagakain ng tinik. Yan, guhitan muna natin ang mga gilid niya. Doon natin kukunin ang extra. Nakatin, kunin nyo yan yung mga may tinik na side, yung mga may guhit na yan. Yan, ready na si Miming, kaya start na tayo. Baka tayong kainin ni Miming, diba? Ito safe naman to sa kanila kasi hindi naman to malansa, katulad ng isang malansa ano yung balat nila. Pasok lang natin tong ating forceps. Ito pala ang gamit natin, forceps. Ang tanggal. Yan, pasok lang natin siya doon, tapos ikot para matanggal ang kanyang mga tinik. Yan, tapos ang gitna, dito sa gitna, ito lang naman ang parting merong ano dito, malalambot lang naman to. Yan. Tapos itong mga gilid tanggalin natin. Ito huwag natin pakain kay Miming kasi makakapal to. Kinakain lang naman niya yung mga malalambot. Tapos itong gilid na to, ito hanggang gitna lang naman to meron din. Para kay Miming yan. Kaya siya parating nakaabang dyan. Favorite niya yan. Malalambot lang naman yung mga tinik na yan. Pwede sa agad. Ayaw rin naman niya pagka makapal. Hindi niya kinakain. Maarte ito eh. Maarte, puro naman pingas. Kita niyo ba yung black eye niya? Ay pagbuksingan na naman to sa labas. Ayan, may black eye. Ayan, yung mga ganito medyo matigas yan, ayaw niya yan, hindi niya yan kinakain. Malambot, yan lang gusto niya. Tapos ang kabilang side, simula tayo sa taas pababa. Ayan, ikot lang ulit, bigay kay Miming. Yan, yan ang kabalik. Merong mahirap na i-boneless pagka press pa yung isda kasi dikit na dikit pa yung mga tinik niya sa katawan. Kaya pagka ganun, medyo lalamugin muna natin yung isda. Kailangan muna i-massage, kailangan natin masayin muna yung isda para medyo kumakalas na yung kanyang tinik, madali siyang i-boneless. So yan, ganun lang kadali. Tapos massage lang natin ulit siya para yung laman niya is magdikit ulit. Ang masarap na boneless bangus. Tapos papalaman na natin to ng sibuyas, kamatis. So yan, tapos na siya. Next, ganyan lang ulit to. Guguhitan lang natin yung mga gilid-gilid niya. Tapos saka natin papadaanan ng forceps, diba? Para lang tayong doktor. Nag-opera tayo ng nag-opera ng bangus. Dito kuha, tapos ikot. O yan lang to. Ting laman lang naman na nakukuha niya. Ayan. Kapag ka mga fresh na bangus,
kumakapit yung laman, pero unti lang naman, hindi naman siya ganun karami. Diba? Para yung mga bata na ayaw na mamatinik, yan, itong maganda sa kanila, kasi pag inihaw na to, wala na silang makukuha ang tinik, hindi na sila matinik, safe na kainin. Saka maraming sustansya ang bangus, sustansya ang isda to. Tapos itong babaw, hindi lang naman to siya tapos itong baba niya, hindi lang naman to, ang kalahati lang naman to, may tinik. Kimiming yan, kabilang side. Ito yung mga makakapal na malalaking isda atin. Ayaw ni Miming yan, pagalitan tayo ni Miming, pagalitan tayo at hindi siya kumakain yan. Gusto niya yung mga malalambot lang yan, ang paborito niya yung itong magit na ito, yung mga malaman yan. Baliktad natin ulit, kunin natin itong mga gilid-gilid, yung mga malalambot lang naman itong mga gilid-gilid na. Yung medyo matigas lang dito, itong nasa ibabaw, ayan, ayaw niya ni Miming. Pagalitan tayo ni Miming pag pinakain siya yan, babalik yan sa atin. Pati mo ayaw nga niya yung iba, pag alam niya mga matitigas na tinik, hindi niya rin kinakain, kuha niya lang malambot, kasi maarte ito eh. Ano to, hindi to pusakal eh, tirador to, tirador, hindi siya pusakal. Babaero yan, ito mo, puro balakbay ang pusang babaero, puro black eye. May pagbuksingan sa labas. Ganun lang. Massage lang natin ulit para bumalik yung laman, para pagka tinignan, buo pa rin siya, diba? Pero wala siyang mga buto, wala siyang mga tinik. Next ulit, side, gitna, gilid, gitna, baba. Iwitan lang natin siya para may pasukan yung forceps. Kapag minasage natin siya ulit, pabalik lang siya, hindi malaki yung hiwa niya. Kahit forceps naman pwede rin pangguwit na ganun niya, kaso maganda yung kutsilyo kasi maliit lang siya. Kapag minasage na siya pabalik, hindi na siya galing kita, di halatang nahiwaan, nakuhaan ng tinik. Ano lang, diba? Nabusog si Miming. Hanggang ano lang naman to eh, hanggang 3 isda busog na siya, ayaw na niya yan. So kahit yung mga tinik na yan, banlian nyo lang ng mainit na tubig, pwede yung pakain sa mga alaga nyong pusa. Tapos yung laman loob nya, pakuluan nyo lang. Pwede nyo yan sa pakain sa mga alaga nyong hayop, mga pusa, aso yan. Gusto nila kasi maanambot naman yung mga ano yan, mga laman loob, yung bituka nya. Sa iba nga talagang kinakain yun, itimpla nila, pampulutan. Mga mahilig sa mga bito-bituka, yan, pwede yun. Pero sa amin, sawa na yan, pinapakain sa mga alaga naming hayop, kay guro, kay bauni, kay itim, kay tisoy,
si Miming na ano, ayan mo, ayaw na niya. Yan, sabihin niya busog na yan, matutulog na yan. Diba? Ganun lang trabaho niyan. Anin lang siya, kakain lang siya ng tama lang. Tapos alis na yan. Layasan ka na yan. Diba? Mamaya, mag-ikot-ikot lang yan, babalik na naman yan. Mag-iingay na naman yan. Pingi! Pingi! Yan. Pag yan bumalik, na naman yan. Pingi! Mabalikan niya yung mga natira niya yan. Kasi hindi naman na masisira kagad. Kaya maraming nakikinabang ng ano, maraming nakikinabang ng bangus na to. Mga laman. Ang tapon mo lang talaga rito yung ano niya, asang. Tsaka yung ano niya, yung abdo. Yung tinatanggal yun. Para pag kinain ng mga alaga nating aso, hindi naman sila mapaitan. Ay pa rin ang lasa. Side na guhitan lang natin sila. Ikot, bigay kay Miming. Yung mga magandang na ano, namamassage siya. Kasi yung mga tinik niya malambot na. Madaling hilain sa laman. Kapag kasariwa siya, hirap hilain yan. Kapit na kapit yung tinik niya sa laman. Kaya minsan pag hilaan nyo malalaki yung laman niya. Pero dito malambot lang siya. Yung babaw, kasi yung babaw na to medyo matigas to. Kaya pag natinik ang bata nito, delikado. Yung dapat matanggal. Pero yung mga loob nito malalambot lang naman halos. Pagka medyo malaki na yung bata, kaya naman yung makakain. Ito ang mga makakapal. Isang gitna. Tit lang naman yan. Then kabilang side. Nakadali. May boneless na tayo. Pag nagpa-boneless kayo nito sa palengke, 10 pesos. Sayang naman. Bibili lang kayo ng forceps na worth 100 pesos. Sa Mercury Drug lang to nabibili. 100 to 9. O, isang piraso 10 pesos. O, diba? Makatipid na kayo. Kaya lalo kami na nag-iyaw-iyaw nito. Laking tipid. Kasi hindi na kami nagbabayad ng 10 pesos. O, araw-araw na lang namin binoboneless. Lang siya ka ano, pero mo sa palengke babayad ka ng 10 pesos, maabala ka pa kasi siyempre hintayin mo pa pagka maraming binoboneless yung mga nagtitinda ron, waiting ka talaga. Pero kung nasa bahay ka lang, ayan diba, kahit anong oras hindi ka nagmamadali, kaya linis na linis siya. Diba, parang hindi siya binoneless, diba, buong buo yung katawan. So yan na muna. Sunod naman natin yung mga iba natin iihawin. Pakita natin isa-isa. So don't forget to like, share, and subscribe. This is Kasower, ang boneless bangus. Yan, diba? Sama, shoutout kay Miming. Andun na naman sa labas, nakipagboxingan. Pagbalik may black eye. Ito, babalikan niya pa to. Sa kabilang muna natin. Alam niya kung saan niya babalikan. So thank you guys. Thank you for watching. Bye.